Ito na nga no, ito na yung upland renovation natin sa nest ng mga Hyperignatus Venator. Kung naalala ninyo ay nilipat ng mga Hyperignatus Venator ang kanilang itlog sa outward sign to na hindi sila komportable sa loob ng nest nila at mas gusto nila sa moss area dahil ito ay mamasa-masa. So ito na nga no, simulan na natin yung pagre-renovate ng loob ng nest. Pero bagong lahat, takpan muna natin tong outworld nila. Natatanggal tong outworld no, para hindi ma-vibration yung kung nasaan sila ngayon. At ito muna yung kunin natin, itong nest nila. Naghalo lang ako ng soil at nilagyan ko ng konting coco peat para mag-hold ng moist sa loob ng nest. At yun naman talaga yung sa tingin ko hinahanap nila. And nilagyan ko na lang ng tubig. Hindi maaraw kasi ngayon kaya sa tingin ko pwede naman siguro itong painitan sa kalan. Kaya ito, pinainitan ko sa kalan bago idikit sa loob ng nest. Ewan ko lang kung tama tong ginagawa ko. Comment na lang kung mali pa rin. Handa akong tumanggap ng pagkakamali. Ayun, didikitan natin ng soil to sa buong nest area para mag-hold ng moist na yun nga hinahanap nila sa moss area. Gusto talaga nila ng mamasa-masang environment. Hindi na sila lumipat sa outworld. Fast forward na lang natin to no. At ito na. Tapos na. At itong outworld naman natin tatanggalin na natin tong moss area. Gagawin na lang natin tong totally dry. Ayan. Walis-walis. Walisan na lang natin to mga chong. At ito na, dry na to. At naisip ko dun tong mga isopad no, isopad area para hindi na rin to mapasok ng mga Venator natin. Nilagyan ko na rin ng mga bato. Tinapalong ko yung entrance ng wood para hindi na magkasya yung mga Venator natin dito. Para mga isopad na lang yung mga labas-pasok sa area nila. Tignan natin sa susunod na mga araw no, kung successful ba tong ginawa nating nest at ginawa nating outworld. Kung hindi na ba ililipat ng mga Hyperignatus Venator yung egg nila or hindi na nila iiwan tong nest nila. Pero syempre sisiguraduhin ko din itong moist or mamasa-masa katulad ng ginagawa ko noon sa outworld sa moss area. Ginawa ko lang kasing mamasa-masa yung moss area dahil sa mga isopad no, para dun din sila tumira. Pero yun nga, ginawang tirahan din ng Hyperignatus natin. Pero sana nga mag-success to. At maraming salamat pala sa mga suporta, mga kapwa antkeeper natin dyan na laging andyan sa mga tanong natin at mga advice na binibigay nila. Maraming salamat po. And don't forget to follow Langgam Lens, kung saan ang maliliit na nilalang ay siya ang bida. Follow Langgam Lens.